wala talagang matino dito sa kampo ni itong si Tuta Soto na ito. Wala talagang matino sa inyo mga animal kayo, mga senador kayo. Ha? Palibasa mga kampon kayo ng mga NPA, kampon kayo ng mga magnanakaw ng mga animal kayo, mga senador kayo. Hindi ko maintindihan itong gobyernong ito kung bakit pinapayagan itong mga ganitong klaseng senador na mga tarantado na, mga tanga pa, mga bubo pa. Anyway, babalikan ko kayo mamaya. Kayo mga animal, kayo mga kawatang, kayo mga senador kayo. Babalikan ko kayo, dahil hindi pa ako tapos dito sa Kalingap. Ayan. Ayan po, at maraming salamat po dito sa lahat po ng mga nag-subscribe, mga bagong subscriber po natin. At sobra po ang aking pasasalamat. Hindi dahil doon sa gusto kong dumami ang subscriber ko, hindi dahil sa gusto ko sumikat, hindi dahil sa gusto kong magkaroon ng maraming views, kundi ang ipinagpapasalamat ko dito ay yung maililigtas ko kayo sa tiyak na kapahamakan. Napakalalim po nito ang ibig ko sabihin. Ibig lamang sabihin po nito, nakita nyo ako hanggang sa nag-subscribe kayo dito sa channel ko, dito ay marami kayong matututunan. Ang ibig kong sabihin, inalalayan kayo, i-guide kayo ng ating Panginoon na para dito kayo mag-subscribe sa channel ko, dahil kung kayo po ay may mga time, balikan nyo po yung aking mga videos dyan. At doon nyo po malalaman, makikilala nyo ako. Sabi ko, kilalanin nyo ako. Diyan nyo po makikita kung bakit nakarating ako sa edad na 175 na ganito ang itsura ko. Di ba? Kakaiba yun. Nandyan po yan sa video ko. At yung itinaas kong bato rito na may tubig kahapon, doon nyo na rin po malalaman sa mga videos ko kung saan po nanggaling yon. At doon nyo na rin po malalaman sa mga videos ko na noong panahon ni Bantag, yung talagang matindi yung paghahanap nila na dito kay Bantag dati, di ba? Natatandaan nyo yun? Pero meron tayong ginawa at meron tayong itinuro dito kay Bantag, kaya ang nangyari hanggang ngayon hindi pa nakikita, dahil nung kasagsagan na hinahanap si Bantag noon ay nagkakasalubong lang sila ni Bantag at saka mga pulis na naghahanap sa kanya, hindi nakikita si Bantag. Hindi ko na i-elaborate dito, dyan po yan sa video ko, malalaman ninyo. At dyan na rin po sa mga nakaraang video ko, malalaman nyo kung ano ang magiging pananggarin nyo sa mga darating pang mga dilubyo, kagaya po ng COVID-19. At ngayon nga po, mayroon pong virus kayon, pero doon nyo po malalaman kung ano po yung panangga. At nandoon din po sa mga videos ko kung papaanong ma-detox sa katawan ninyo yung in-injection sa inyo bakuna noong COVID-19. Marami pa pong iba yan. At malalaman din po nyo, magmula ako sa patay gutom at pagiging hampas lupa ako, doon nyo rin po malalaman, marami po yan. At yan po ay lahat ay may mga resibo. So ngayon, doon lang sa 175, na edad ko, sa halip na patanda ako, pabata ako. Tingnan nyo. At may mga nagko-comment dyan na wala na rin silang ginawa, kundi tumawa na lang daw ng tumawa. Doon sa mga binibitawan kong wordings. Tingnan nyo. Doon naman po sa pagtawag, di ba may kasabihan tayo? Laughter is the best medicine. So, ibig sabihin, dito, tama yung nag-subscribe kayo dahil dito, sinabi ko naman po sa inyo, ang pagsusubscribe sa Birana Live Studio TV ay gaganda, gugwapo, suswertihin, at yayaman kayo. Kagaya ko, sinabi ko na sa inyo. Hampas lupa at patay gutom ako, kumain, lumamon po ako ng kangkong na hilaw dahil wala akong makain. Pero, kaya po ako sinerte dahil po sa pananampalataya ko lang. Kaya tuwang-tuwa po ako eh. Ang daming yung nag-subscribe, ang dami.
na kayo na iginaid ng ating Panginoon na para i-subscribe nyo ito, makikilala ninyo ako. Okay? Hindi yung kung papanoorin nyo yung mga kapiso na yan, yung mga Dr. Wakwak na yan, na wala namang kakwinta-kwinta, yung mga redsin na yan. Ano bang mga itsura nitong mga ito? Tingnan nyo, yung mga panalan dyan, hindi ba, nakakagaan, nakakatanggal daw ng stress. Oh, sa totoo lang po, kaming dalawa lang ni Kalinga Prab ang pwedeng makapagbigay ng tanggal ang stress ninyo. Alam niyo kung bakit? Dito sa mga itsura namin. 175 ito ha? Ganito kakinis ang mukha. Ganito kabata yung 175 na nakikita nyo. Aywan ko lang ito si Kalinga Prab pag umabot ng 175 yan. Siguraduhin ko, hindi ganito magiging itsura ni Kalinga Prab. Kaya, mas gwapo ako sa kanya. Di ba? Agree kayo doon. Anyway, sige. At, sa totoo lang po, breaking news ito. Ito ang aking ibabalita. Dahil ito pong si Dr. Wakwak, unti-unti na pong, nabubulok ang utin nito. Ito si Dr. Wakwak. Hindi lamang po yan, unti-unti na rin pong lumulubo ang bayag niyan. Yan si Dr. Wakwak. Puntahan ninyo, tingnan ninyo yung utin niyan, nabubulok na. Kaya nga yung kapitbahay nila, diyan sa Bicol, naaasar na. Kasi, 3 araw na raw po na kinukuha yung dahon ng bayabas yung kapitbahay kasi naglalanggas, nabubulok na po ang utin ni Dr. Wakwak. Yan po ang maibabalita ko sa inyo. Ha? At yan po yung sinasabi ko na at yan po yung si Dr. Wakwak na yan ang nag-create ng Team Guapa. Team Guapa ang create niya. Alin? Ang create niya Team Guapa, ito si Beyonce, guwapa na ba yan sa kanya? Putang ina, tingnan nyo yung mga reels ko, tingnan nyo yung story ko, tingnan nyo. Mayordoma ko lang yan. Mga yan, yung mga nandyan na nakayapo sa akin na babae, mayordoma ko. Ganun na, nagagandahan na doon agad. Team Guapa na agad ang ginawa ni Dr. Wakwak dito kay Beyonce. Na parang hindi lang palakwan, hindi lang munay. Yun nandito sa pisngi ni Beyonce. Kundi yung bang parang kwan. Ano ba yung tinapay na parang ibak ng baka or kalabaw? Ano yun? Mayroong tawag doon. Yung ganyan pero yung malaki parang isinaklob dito, ha? Sa pisngi niya. Yan ba nga? Maganda na ba yan kay Dr. Wakwak, yung itong Beyonce na ito? Ha? Okay. Anyway, sige. Kaya nga ang sinasabi ko po rito, uulitin ko lang po yung sinabi ko. Pag hindi po kayo nag-unsubscribe dito kay Dr. Wakwak, dito kay Redsin at saka dito kay Kapiso, na kasing lalaki ng ngipin ng kalabaw ang ngipin, mamalasing kayo. Napakaswerte nyo na ginaid kayo ng ating Panginoon para mag-subscribe dito, para marami kayong matutunan doon sa mga previous video ko. Pagtiyagaan nyo pong balikan nyo na, at inaapila ko po yun sa inyo. At isa pa, para po malaman din ni Kapiso, kasi mayroon po akong ibibigay na suggestion dito kay Kapiso para yumaman itong si Kapiso, ha? Kaya po, i-share nyo na po ito, lalo na po yung mga reactor dyan na mga kakilala, i-share nyo na po itong video ito para sa ganun ay malaman nila. Yung isa-suggest ko dito kay Kapiso. Ha? Mamaya po yan. Okay. Dahil dito sa Team Guapa ni Dr. Wakwak, ito po, magpustahan na tayo rito. Ipupusta ko na po yung mukha ko. Ha? Na 175 years old na. Ganito pa ang mukha ko. Ipupusta ko na ito. Bantayan ninyo. Yang si Beyonce
Pag yan ay nanganak, nag-asawa at nanganak, tandaan nyo itong sasabihin ko ha. Kunin nyo na, tandaan nyo itong pagmumukha na ito, tandaan nyo. Pag nag-asawa na yan at nanganak, ang anak niyan, sisiguraduhin ko sa inyo, tahasang sinasabi ko rito, magiging mukhang bayag. Gets nyo? Tandaan nyo. At dito kay Erika, ha? Tandaan din nyo, bantayan ninyo, pag nag-asawa yan at nanganak yan, magiging mukhang utin ang magiging anak niyan. Lahat yan, puro mga abnormal ang mga anak niyan. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Tangina. Binastos nila, yan ang magiging kapalit ng pangbabastos nyo dito kay Bal Santos Matubang. Sabi ko, hindi ako kampi rito. Wala akong kinakampihan dito. Nagbabase lang ako doon sa kaapihan o ginawa niyong kaapihan. Hindi ko kilala yan, si Kuya Bal Santos Matubang na yan. Si Kalinga Prab, hindi ko rin kilala yan. Katunayan, alam ko yan nung pumunta sila sa Hong Kong. Nung pumunta sila sa Hong Kong, nandun lang ako sa hotel, sa Mandarin Hotel, dyan sa Hong Kong. Mandarin Hotel ako naka-check-in. Alam ko yan na nandun sila sa Hong Kong, pero lumapit ba ako? Hindi. Kasi wala naman ako ang kuwan. Basta ako, sumusubaybay lang ako sa lahat ng mga ginagawa nitong si Kalinga Prab. Pero consistent itong batang ito kahit kailan hindi ko nakitaan na gumawa ng anumang mali o anumang masama dito sa mga either sa kasama niya o sa mga beneficiaries niya. Nandoon po ako sa Mandarin Hotel, naka-check-in ako. At that time, 2 weeks na ako doon dyan sa Hong Kong nung sila ay dumating doon. Pero hindi ako yung tipong hindi po ganoon. Kaya observant po ako. Kaya nga sabi ko nga rito, wala naman akong pinipili dito maging mga itong mga politikong ito, minumura ko itong mga animal na ito eh. Maging harap-harapan, sinasabi ko yan. Sinabi ko na yan dati, kahit sinong mga politiko na alam kong magdanakaw, pag nakaharap ko ito, sinasabi ko na pagka ipinatong ko itong mga daliri ko sa mga ulo nila, warat-warat yan. Durog-durog yan. Tandaan po ninyo yan. Noong nakaraang eleksyon, sinabi ko dati, nandyan yan sa YouTube ko, huwag kang pupunta rito, meron akong binanggit na sa particular na politiko. Sinabi ko yan. Pumunta ba rito? Kasi kilala nila ako. Hindi pumunta rito sa amin. Alam nila ang mangyayari sa kanila. Wala pong pumunta rito. Pag pinagbawalan ko silang huwag pumunta rito, huwag silang pupunta. Dahil may mangyayari sa kanila. Ganyan ako. Pag nagsalita ako, tinututo ko. 2 na yung congressman na nakasagutan ko, na pagkayabang-yabang makikipag-usap sa aking pagkayabang-yabang. Anong sabi ko? Sir, 1 linggo ka na lang. Eksaktong 1 linggo, patay. Yung isa ganun din. Kaya sabi ko, huwag ako. Kaya, inuulit ko lang po, Kuya Bal, uulitin ko lang yung in-offer ko kahapon. Ilista mo lang kung sino yung gawin natin na abnormal. Sino yung gawin natin may tililing ang utak. 7 days lang ay bibigay ko sa iyo, makikita mo ang epekto. Pag tumungtong ng 7 days yan at hindi nyo nakita na yung taong yun ay nakaupo sa tabing kalsada at ganyan ng ganyan nanguhuli ng langaw at kinakain niya. Pag hindi nangyari yon, hindi nyo ako makikita dito sa social media. Pag hindi nangyari, ilista mo lang, ikaw Kalinga Prab, magkon ka ha, mayroon pang isa.
Ito, dati, kahit na gusto kong sabihin sa iyo, talagang hinahayaan ko. Ngayon, dahil sa nangyari yung mga yan, mayroon pang isa na tataraidor sa iyo. Tandaan mo yan. Medyo hinay-hinay lang, ha? Tandaan mo yan. Huwag ibuhos. Maniwala ka sa akin. Ang sinasabi ko rito, gawin mo na lang na pare-pareho na lang ang bahay kung magpapabahay ka. Gawin mo lang. Magkakaproblema ka later on. Kasi mga tarantadong itong mga animal na mga beneficiaries na ito. Walang matino dito sa mga animal na ito. Even do yung iba, mayroon naman. Pero mayroong isa dyan na binabantayan ko. Mayroong isa, tataraidor sa iyo. Tandaan mo, itong pagmumukhang ito, pag hindi nagkatotoo yung mga sinasabi ko, sayang yung pinag-aralan ko sa Pennsylvania na hindi ko magagamit dito sa mga taong gago. Iilan pa lang yung nagamitan ko. Nagamitan ko lang yung isang sinabi ko, yung politiko na yon. Nangyari. Pag sinabi kong mamamatay ka, in 7 days, mamamatay ka. Pag sinabi kong lalagyan ko ng karayom yung lalamunan mo, may karayom yung lalamunan mo. Pag sinabi kong tatae ka ng pako, tatae ka ng pako. Ano ang tawag doon? May nagtatanong po dyan sa comment kung ako raw ba ay mangkukulam o mangbabarang. Itong mukhang ito mangbabarang? Mangkukulam ba ito? Hindi po ganun ang mangkukulam. Disente po. Kung inyo pong naririnig yung salitang black magic, hindi po mangkukulam yan. Hindi po, yan. Hindi po mambabarang yan. Ang tawag po dyan, black magic, pwede mong itwist ang utak ng kahit na sinong tao na gusto mong bigyan ng kaltog ang ulo, saltik ang ulo, o di kaya pakalugin mo ang ulo. Ito na lang sinasabi ko, tandaan nyo, pag nanganak yan, si Beyonce, tandaan nyo, mukhang bayag ang magiging anak niyan. Lahat yan abnormal. Kung hindi man galit dito si Kwan, sa totoo lang, ako ang galit na galit dito eh. Dahil kailangan pa talagang itong si Kuya Bal pa man din ang hihingi ng pasensya. Ibang klase. Yan pala, sinasabi ko yung lulo lang ni Erika ang binigyan ng bangka. Yung pala, pinagpatayo rin pala ni Kuya Bal yan. Ng bahay ang lulo niyan. Yan ay tinakwil yan eh, Kwan. Yung ni Erika yung lulo niya. Kasama ng ugali nitong burikat na ito. Ha? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang tao, may kanya-kanyang kapalaran yan. Pwede kang magmayabang hanggat gusto mo. Pero, sana, yung pagmamayabang mo, kaya mong panindigan. Ganun lang yun. Dahil kung nagsasalita man ako rito ng patay gutom, meron po nag-comment dito na ang sinasabi, sobra naman daw ako makapagsalita ng patay gutom at hampas lupa. Ako rin po patay gutom. Hampas lupa din po ako, kumain po ako ng kangkong na hilaw sa sobrang kagutuban ko. Wala po akong pira at that time. Bakit ko sinasabi dito na itong mga beneficiaries ni Kalinga Prab at itong si Bal Santos Matubang ay mga hampas lupa at mga patay gutom? Mayroon akong dahilan. Imaginin mo, yung kumakain ka na ng tae ng baboy, yung katabi mo sa pagtulog yung baboy na alaga mo, dahil wala kayong bahay. Tapos nagkaroon ka ng bahay na nanggaling sa tumira sa iyo or nagkalkal ng singit mo, nagyabang ka? Huwag ako. Ibahin nyo ako. Diyan nyo rin po makalalaman sa mga previous video ko kung bakit sinasabi ko na kahit kailan ay hindi ko winidraw or nag-withdraw kahit centavos yung kita ko rito sa Birana Live Studio TV. Diyan nyo po malalaman kung bakit. Dahil sinasabi ko po paulit-ulit, hindi ko po kailangan ang pira.
Kahit mabuhay pa ako ng 1,000 taon, hindi ko na kailangan ng pera. Yan ang totoo. Ito pa ang isang ipapakita ko sa inyo. Diyan nyo rin po malalaman yan sa mga previous video ko. Kaya makikilala nyo ako. Yaman din lang nakapag-subscribe ako, kilalanin nyo na rin ako. Okay. Kung inyo pong nakita na ayan po, mayroon pong nagpakulay sa akin na 50 pesos. Yan nagpakulay po sa akin na 50 pesos. Yan tandaan nyo. Teka ikon ko muna. I-dim ko muna ito. Kasi maliwanag masyado saan ba? Tangin ang mga ito. Huwag ako. Ayan. Kita nyo po yan, may nagpakulay sa akin ng 50 pesos. Ayan. Hindi po makita dyan ang pangalan nandito po sa kabila. Maribik Pakya. Maribik Pakya. Ayan po. Maribik Pakya. Yan po yung nagpakulay sa akin ng ito, 50 pesos. Ayan. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. At hindi lamang po ito. Marami po sa mga previous video ko na nagbibigay ng ganito ng pakapakulay. Ano po sinasabi ko? Bawiin nyo na po yan. Pwede nyo pong i-withdraw yan Pwede nyo bawiin yan. Kasi hindi ko naman alam kung paano ibalik sa inyo At ang sinasabi ko, ipunin nyo na lang po yan. Kung sobra po sa inyo, ay ipunin nyo at ibigay nyo lang po sa kamag-anak nyo dahil hindi po ako tumatanggap ng kahit na anumang pera, anumang amount ng pera, hindi po ako tumatanggap. Marami po yan. Sa previous video ko, sinabi ko yan. Ngayon, dito kay Maribik Pakya. Ayan Maribik Pakya at nagbigay siya, nagpakulay siya ng 50 pesos. Ito lang po masasabi ko. Ma'am Maribik Pakya, maraming salamat po. At yun po ay, kung tutuusin po, ay napakalaking bagay po yan para sa akin. Yang paninyo at very appreciated po ako. Na-appreciate ko po yung inyong kagustuhan na makatulong. Maraming salamat po dyan. At dahil po dyan ay nais ko rin po sabihin sa inyo na dahil since na bago lang kayo dito sa channel ko, bagong sigurong subscriber kayo o what, ay hindi nyo po alam yung hindi po ako tumatanggap nito. Hindi lamang po ito ngayon. Marami pa pong mga nakaraan pa. Sorry po, hindi ko po matatanggap ito. Pwede nyo pong bawiin ito. Pwede pong yung pan ito Hindi ko nga alam ito Pwede nyo pong bawiin yan. I-cancel nyo po. Yan. Yang si Maribik Pakya. Salamat po madam At ganun lang po. Dahil hindi nyo po kasi, baka hindi nyo po napanood yung mga video ko na paulit-ulit ko sinasabi na hindi ko na po kailangan ang anumang amount ng pera. Ngayon, bakit ko po nasabi ito? Unang-una po, pakinggan nyo mabuti Ano ba yung lagi ko sinasabi rito? At mga naririnig at napapakinggan ng mga dating subscriber. But since na marami po kayong mga bago nag-subscribe, gusto ko pong sabihin dito sa inyo ng harap-harapan. Na ang sinasabi ko po rito, Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkos, idiretso mo na pong ibigay dito sa lahat ng mga subscriber ko. Yan po yung paulit-ulit kong sinasabi at sa hinihiling sa ating Panginoon. Dahil tuloy-tuloy po ang pagbibigay niya ng blessing sa akin. Hindi man niya ibinabagsak yung pira dito, marami pong kadahilanan. Kagaya lang po ngayon. Kahapon lang po ay naka-receive kami ng order na 50 million na solar panel.
Dahil kami po ang gumagawa, nag-a-assemble ng mga solar panel na ini-export sa Korea. Yan po yung sinasabi ko. Kaya po yung mga nagtatanong, kung hindi ko man ginagamit yung sweldo ko rito sa Birana Live Studio TV, saan ay yung source of income ko? Diyan nyo rin po malalaman sa mga videos ko nakaraan. Kaya sabi ko pa, kikilalanin nyo ako, makikilala nyo ako. Diyan po yan. At diyan nyo rin po malalaman yung itinuro ko kung paano pong mag-business ng water station, purified water station. Itinuro ko po yan, nandyan po sa video. Kaya yung po mga subscriber ko ngayon at kung ngayon po ay may nagbabalak kayong magpatayo ng mga water station, nandyan po, tamang-tama po. Sa video ko, hanapin nyo lang po. Kaya isa-isahin nyo pong panoorin. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon ako ng views. No, hindi po. Kundi ang gusto ko po rito maituro sa inyo. Nandyan po sa video kung paano ang mag-business ng water station. Dahil hindi nyo po na itatanong, sa isang bayan, mayroon po akong 25 branches ng mga purified drinking water. Paano nangyari na isa akong sampaslo patay gutom? Ha? Doon na po pumapasok yung itinaas kong bato sa inyo kahapon. Kaya po, ang sinasabi ko po rito, masaya ako. Dahil ginaid kayo ng ating Panginoon na para mag-subscribe dito sa channel ko. At malalaman nyo lahat yung kung ano ako, kung sino ako, at kung ano yung mga naging experiences ko at kung paano ako masabi natin hindi man siguro matawag na mayaman, milyonaryo lang. Kasi unang-una, ay dito pa lang sa isang project pa lang, na 50 million na order sa akin ng solar panel na i-export sa Korea. Abay kayo na po mag-isip. Di ibig sabihin, milyones din po yan. Di, masabi ko sarili ko, milyonaryo ako. Magmula sa pagiging hampas lupa at patay gutom. Nandyan po yan sa video ko. At dyan nyo po, mayroon din po ako tinuro dyan. Kung paano kayong swertihin at yayaman. So siguro, ay mahaba-haba na tayo. Ay gusto ko lang po muna yung sinasabi ko po na i-share nyo na po ito. Doon sa lalo na yung mga reactor dyan. I-send nyo na po ito sa kanila. Dahil ito pong ituturo ko para sa kabutihan ni Kapiso. Ano? Ayan. Kapiso. Ayan. Alam mo, makinig ka. Dahil sa totoo lang, hindi aasinso ang buhay mo kung ang binabanatan mo araw-araw itong si Kalinga Prab at saka si Kuya Bal. Hindi aasinso ang buhay mo. Tandaan mo yan. Mayroon akong isasuggest sa iyo na hindi ka lang aasinso, yayaman ka pa. Direct to the point tayo. Ganito lang yon. Ha? Unang-una tingnan mo, nag-unsubscribe na sila sa iyo eh. Kaya mag-build up ka ng panibagong subscriber nito. Kasi doon po sa mga subscriber nitong Kapisos, i-zero nyo na po yan. Dahil mamalasing kayo. Tandaan nyo itong sinasabi ko, mamalasing kayo. Ngayon, mag-build up ka ng panibagong mong subscriber. Ganito ang gawin mo. Siyempre, may asawa ka naman na pangit, di ba? Dalhin nyo yan. Ibibidyo ka ng asawa mong pangit. Kasi kasing pangit mo rin yung asawa mo. Pupunta kayo sa bundok. O kahit na hindi bundok doon sa mga gubat-gubat. Maghanap ka ng puno ng baliti. Maghanap ka ng puno ng baliti. Tapos, papalukulin mo yon hanggang sa mapatumba mo yung baliti. Papalukulin mo. Pero hindi yung palakol na kundi ang gamit mong pangpalakol, yung ngipin mo. Yung ngipin mo ang gamitin mong pangpalakol sa puno ng baliti. Siyempre, nakabidyo yan. Magmula sa umpisa, nang inangat-ngat mo,
Yang puno ng baliti hanggang sa matumba. Sabi ko sa iyo, magiging sikat ka sa buong mundo. Total, gamitin mo yung mga ngipin mong parang kasing lalaki ng bakho. Yung, alam niyo, bakho? Kasing lalaki ng bakho yung ngipin mo. So, yan ang gamitin mong pamputol ng puno ng baliti. Titiyakin ko sa iyo, hindi ka lang magiging sikat sa buong mundo, yayaman ka pa. Kisa, ang itatapik mo, itong si Kuya Bal Santos Matubang at saka itong si Kalingap Rab. Yan ang suggestion ko sa iyo na titiyakin ko diyang kayayaman. Kisa, tirahin mo ng tirahin yung wala namang ginagawang masama sa iyo. Okay. Dito naman kay Kwan. Dito kay Redsin. Dito kay Redsin, dahil ito ay Kwan na wala na ito, mamatay na ito, namamaga na. Ikaw, Redsin, sa halip na itapik mo ang Bal Santos Matubang at saka itong si Rab, magtimpla ka ng Kwan. Maglagay ka ng isang tabo. Lagyan mo yung baso na isang basong Sunrox. Tapos, isang basong dishwashing liquid. Ay, haluin mo. Tapos, isang basong gasolina. Haluin mo. Siyempre, nakabidyo yan. Para sa ganun ay magbo-boom yan. Para sa ganun ay magbabiral ka. So, magmula sa pagtimpla mo, nakabidyo na rin yan. I-video ka na rin ng asawa mong nuknukan din ng kapangit. Ha? Video ka. Habang nagtitimpla ka, ibibidyo ka rin habang umiinom ka. At titiyakin pagkatapos mong uminom, isusugod ka sa hospital. Nakabidyo pa rin yan. Tapos, pagdating mo sa hospital, dead on arrival ka. Nakabidyo pa rin yan. Pag iuwi ang bangkay mo, nakabidyo pa rin yan. Ilalagay sa atol, nakabidyo. Ililibing ka, nakabidyo. Tingnan ko lang pag hindi ka nag-viral. Sisiguraduhin ko sa iyo. Yayaman ka dahil viral yung video mo. Okay, sa itong si Bal Santos Matubang, ang ibibidyo mo, ang itatapik mo, yan, gumawa kayo ng sarili mong pagkakakilanlan. Siguradong viral. Pag hindi nag-viral yan, sabi mo sinungaling ako. Ngayon, tapos na tayo dyan. Okay. Dito naman sa Kwan. Ito, dito kay Dr. Wakwak. Sa bagay ito, ay sabi ko nga, nabubulok na ang utin nito Lumulubon ang bayag niyan. At yan ay namamaga na rin. May sakit na rin po ito maliban sa nabubulok ng utin. Ganito, para hindi ka na namomroblema ng dahon ng bayabas na panglanggas diyan sa nabubulok mong utin. Ha? Kumuha ka ng Kwan. Yung pang-spray na, endrin. Yung pang-spray sa palayan, sa uod ng palayan, kumuha ka. Yung isang Kwan lang, isang shot, ilagay mo doon. Isang shot. Tapos, haluan mo na rin, lagyan mo na rin ng asin. Kasi yung asin, para hindi agad mamaho yung katawan mo, halimbawa mamatay ka, i-shot mo. Pabidyohan mo na rin yan sa asawa mong nuknukan din ng pangit. Kasing pangit mo rin. Yan. Pag hindi nag-viral yan, kisa naman, ang ikukan mo dyan, ang itatapik mo, yung simbahan at nanghihingi ka ng sponsor. Ang kapal din ng pagmumukha mo. Ha? Ayan. Para sa ganung viral, lahat kayo, kung gusto nyo mag-viral ang inyong mga video, ay sundin nyo itong sinasabi ko. At dito naman sa mga gaya-gaya, kagaya ng mga anti-kalingap. Itong mga anti-kalingap, tabay, nagpapabahay. Na naggambag-gambagan sila. Hoy, magtae kayo. Alam nyo, wala kayong mga originality. Ang kapal ng pagmumukha ninyo. Huwag kayong gumaya ng ginawa na ng iba. Gumawa kayo, kagaya yon. Halimbawa, wala kayong maisip. Yun ang ginagawa na, hindi kayo magbabiral dyan. Gagaya-gaya kayo, lahat ng mga gaya-gaya.
Hindi magbabiral yan. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Alam nyo kung para kayo mag-viral, itong mga anti-kalingap, para kayo mag-viral, mag-ipon-ipon kayo, parang paikot. Tapos nakahubo kayo. Tapos, pare-pareho kayong may hawak na karet. Yung nakaganyan na karet, yung pinang-aani ng palay. O hindi, wag na yun. Cutter na lang, yung kutsilyo. Hawak-hawak yun. Tapos, nakatayo kayong ganyan, hawak ninyo to, putulin nyo na yung mga utin ninyo para sa ganun, viral kayo. Naka-video yan, siyempre. Pag pinutol nyo mga utin niyo, viral yan. Sisikat kayo. Hindi yung gagaya-gaya kayo dito kay sa Bal Santos Matubang, tapos sisiraan ninyo. Hindi kayo magbabiral. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yan ang gawin ninyo. Titiyakin ko sa inyo, diyan kayo magsisimula na yung yaman ninyo. At magsisimula na rin na magpipista yung mga uod sa simenteryo na mga yawa kayo. Gaya-gaya kayo, mga buwaka ng ina nyo. Tanginang mga ito. Tapos, kung ano-anong paninira dito kay Bal Santos Matubang at saka dito sa anak niya si Ram, ako ang makakalaban ninyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Pag sinabi kong lulubo ang bayag ninyo, lulubo ang bayag nyo. Sayang naman, yung pinag-aralan ko sa Pennsylvania, kung hindi ko gagamitin sa inyo, mga buwak ng ina nyo. Huwag ako. Pag nag-warning na ako, huwag ako. Kung, tangina ko, baka ipakita ko rito yung ayaw ko lang ipakita yung video ko kung paano ko pinakaripas yung isang sikat na senador kung paanong tumakbo yan, nakita lang yung noo ko karipas na ng takbo yan congressman din, 3 congressman yan. Nung makita mga pagmumukha ko, naka side view pa ako yun kung maripas na ng takbo mag-isip ka na doon. Diyan na lang. Ayaw ko na pong ulitin dito. Diyan po sa mga previous na video ko. Makikita niyo diyan kung paano kung hamunin ng patayan lahat ng mga magdanakaw dito sa ating bayan. At ngayon, sumubaybay kayo dahil malapit na yung time ko, yung oras ko. Malapit na yung oras ko. Nagigilitan ko lahat itong mga magdanakaw na ito. Ibibidyo ko yan. Mula dito sa bunbunan nila, tatalupan ko hanggang sa talampakan nila at ibababad ko sa suka, asin at saka sili. Yung mga magnanakaw na yan. Nandyan din yan sa video ko. At sabi ko, nandyan din yan kung paano tumakbo yung politikong hindi ko alam kung bakit ganun na lang para nakakita ng demonyo ay samantalang ang gwapo-gwapo ko. Di ba? Yan po yan. Kaya maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe. Dahil ito na po yung umpisa ng pag-akyat ng swerte sa inyo. Dahil nakilala nyo na ako. At siya nga po pala, doon sa nagsasabi na yung natalas kong magsalita, lalo na dito sa mga burikat na mga beneficiary ni Kalingap Rab, na mga makakatipa sa kambing ang mga bilat. Matalas daw ako magsalita. Baka raw bumalik sa pamilya ko. Ito masabi ko, ito pa ang isang mapapaisip kayo. Wala po ako ni isang pamilya. Nikatiting na pamilya, wala po akong pamilya. Una, 177 years old ko na. Sa tingin nyo, hindi pa nagkamatay kung meron man akong pamilya? Hindi pa kayo nagkamatay? 177 ko na. Di kung meron man, nagkamatay na. Ngayon, sasabihin yung anak, wala po rin po akong anak. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi hindi po ako nag-aasawa. Ayaw ko pong mag-asawa
Una, bakit naman ako mag-aasawa? Hindi ko naman kaano-ano palalamunin ko? Ano ako, baliw? Hindi ako. Pero, tingnan nyo na lang po sa mga reels ko. Sa June Birana, sa reels ko, sa FB yan. Reels ko at saka story ko. Tingnan nyo po, dalawin nyo. Napakagaganda ng mga mayordoma ko na nakayapos pa sa akin. Diyan nyo rin po makikita sa mga previous video ko yung sinasabi kong mga nakapila na mga ang babata, ang gaganda, mga artistahin na gustong ligawan ako. Diyan din po nyo makikita. Tapos sasabihin nitong si Dr. Wakwak na gumawa siya ng Team Guwapa at ang kanyang pinagmamalaking guwapa is Beyonce. Ensaymada pala, yung kanina sinasabi ko, yung tinapay buwan parang tae ng kalabaw na daplak. Ensaymada yun dito. Pansinin ninyo. Kabata-bata niyan, ha? So mag-i-18 yata yan. Or 18. 19, 20, makikita nyo. Wala na. Ha? Baka yung pisngi niya, ha? Baka mag-isang kilometro na yung, ay isang metro na yung magkabilang pisngi niyan. Pero, ang huwag na huwag niyong kalimutan at bantay ninyo, pag nagkaanak yan, mukhang utin. Si Ira kaya pag mukhang bayag pala. Ito pag nagkaanak, itong si Beyonce mukhang bayag. Si Erika, pag nag-anak niyan, lahat ng anak niyan, magiging mukhang utin. Dahil, sumpa. Hanggat hindi ko binabawi itong sumpang ito, mananatiling sumpa sa inyong dalawa yan. Maging sa nanay nitong burikat. Huwag ako. Titigan nyo mata ko kung ano nakikita nyo. At doon sa mga nagdudunong-dunungan na magko-comment dito, tanginan nyo. Kung ayaw nyo na yan ang lalagyan ko ng mga garapata, kayo na mga nagko-comment ng hindi ko gusto, ang lalagyan ko ng garapata. Anong oras na ba? Ano yun? Babalikan ko muna yung mga politiko, mga putang ng mga politiko nito. Naku, wala na yata tayong oras. Anong oras na ba? Naku. Hindi ko na mabalikan yung mga putang ng politiko na ito. Anyway, may mga pagkakataon pa po yan. Doon po sa nagtatanong na lang, kung ano po kung saan po ipapadala yung hindi raw nila maipadala sa Tariq Hassan Mirza yung katibayan ng kanilang subscribe. Paano nyo pong maisisend? Ay mali nga po yung spelling. Ipinakita ko na po dyan yung spelling, hindi nyo pa rin masundan? O, ayan po ang spelling ng Tariq. Tariq. T-A-R-I-Q. Q po yung Tapos Hassan. Hassan, double S. Mirza. Ayan po Mirza. Si Bra. Ay, kadali naman po. Balikan nyo yung pong mga video. At saka di ba sinabi ko, para po maintindihan nyo, balikan nyo po yung part 1, part 2, part 3. Nung sinarapol natin sa June Birana. Para sa ganun, ay malaman nga ninyo kung ano yung mga gagawin ninyo. Hindi yung tanong kayo na wala pong sasagot doon sa ninyo. Kasi unang-una, hindi na po sasagot yung sekretary ko dahil alam niya na ipinaliwanag ko sa inyo. Ito naman yung Birana Vlogs, Yan, June Birana Vlogs. Ayan, Diyan. Tingnan yung profile picture naman. Yan ang tingnan nyo. Huwag niyong tingnan si Dr. Wakwak nasa mukhang bayag at yung si Ridse na mukhang giant kohol at itong si Kapiso na parang kasing lalaki ng bakho, yung ngipin. Yung profile lang, tingnan ninyo. Kagwapo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong dapat panuorin, kaming dalawa ni Kalinga Prab. Di ba? Ayan po yan. Anyway. At
Naipakita ko na ba yung kanina? Yung si Mary Beck Pakya. Maraming salamat, madam, ha? Doon sa pagpapadala mo ng 50 pesos. Hindi po dahil sa yan ang pinadala mo, sinasabi ko, noon pa po, dati pa po yung may mga nagpapadala ay tinatanggihan ko po yan. Dahil sabi ko nga po, hindi ko na po kailangan ng pera talaga. Sa totoo lang po. Kaya man po, kung hindi ko maiwasan ang magbilang ng pera, nagwagwantis po ako. Dahil allergy po ako na makahawak ng pera. At yan din po ang napag-usapan namin ng ating Panginoon. Ayaw ko pong humawak ng pera. Kasi ang alam ko, nandyan lahat ang demonyo sa pera. Kaya kung makahawak man akong pera, nagkakaroon ako ng gwantes. At ito lang po, pangwakas. Sino? Magkalkal na kayo ng lahat ng mga sikat na vlogger. Sino ang nakagawa nitong nagsasabi na yung pag may nagpadala ng ganitong mga pakulay, nagsabi, ay wag ka na magpadala ng pakulay, hindi ko na kailangan ng pera. Mayroon ba kayong nakitang vlogger? Yung mga sikat na, ha, pinag-uusapan natin. Huwag itong kapiso, kasi itong kapiso na ito, patay gutom ito. Kahit magkano yan, kahit nga ibak ng yan, kalabaw yan, tatanggapin yan, kasi sampas lupat, patay gutom yung kapiso na yan. Kahit sinong sikat na mga vlogger, walang nagsabi nito na huwag ka na magpadala ng pakulay. Yung iba pa nga dyan, meron pang gumagapang na Gcash eh. At wala rin po kayong makikita sa buong mundo na kahit gaano ka-trilyonaryo yan, walang nagsabi na, Lord, huwag mo na akong bigyan ng blessings, bagkos, idiretso mo nang ibigay dito sa lahat ng mga subscriber niya. Wala po nagsabi ng ganyan. Ako lang po yun. Dahil yun ang totoo. Hindi po kagaya nito sa mga putang ng mga politikong ito. Bundat na itong mga animal na ito. Ayaw pa rin maglubay. Anyway, mahaba na po tayo. Kagaya po ng lagi kong sinasabi bago ako magwakas. Sa lahat po ng aking mga subscriber, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Lahat po ng blessings ay ibaba na sa inyo. Sa ngalan po ng ating mananakop na si Kristo Jesus. Amen. At siyempre, bilang pangwakas, mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.